Josephine Prudente, Violeta Samio, Roda Ekporeda, Christy Lim, Marivic Pelarca, Estelita Ruth and Elios Santos, Eva Samio, Lolita Ranchero, Maria Ordoña, Edna Placio, Maria Clara Torrifier, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Jeneline Fabiano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonisile, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Abalateo Jr., J.V. Pe, Luz Manalo, Josefa Abaygar, Julius Hodito, Guio Campos, Aileen Aranas, Grace Ablañez, Jose Ferro, Rosalina Mocas, Apolonio Monte, Ferdinand Rubio, Olivia Acosta, at Alejandro Herrera. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Lu Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayagan family, Cherry Manzano, Hernando Quaterno, Arcilia family, Lydia Cascasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Juliette Yupanco, Cristina Martinez, Nina and Biko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nike Encha Martinez, Aherico Pexon, Vanji Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marieta Garcia and family, Stephanie Arcilia, Nestor Fajardo, Andy Fajardo, Roger Faustino, Toti and Edna de Ramos, Alvin MacLegor Albano, Emerson Manahan, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Grace and Hershey Barbosidad, Ferro family, at Maria Elena Estanislao. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon de Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino de Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mendaño, Jose Nolico Linares, Luisa Bersaba, Cirilio, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Pineda, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Monsignor Josefino Ramirez, Reynaldo Cascasan, Basilia and Laureano, Juan Paulo, Rodrigo Maranan Sr., Ogie and Jason Gamboa, Carl Mangondayaw, Nelia Camba, Rodolfo Peralta Sr., Reynaldo and Rogelio, Ignacio Jr., Tessie David, Ruby Tipon, Aurora, Renato Uy, Paterno Luz, Princess Maria Acosta, Loreto Payas, Corazon Filomeno Saberon, Lucena Castro Cruz, Erwin Vismanos, Bernardo Cabrera, Francisco Magbitang, Rosita Harder, Esperanza Dominguez, Dolores Alonso, Herminio Atienza, Martina, Ronald Herrera, Carlito and Teodora, Anorio, Primo, Magdalena, Antonio, Lacena, Patricia, Bonifacio, Reynando, Marceline, Faustino, Laura, Marta, Alejandro, Otang Ortega, Leticia, Rosalio Balane, at Herminio Villanueva. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa alay ni Venus Morancil. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit, at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli, takadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanusong ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Benito, isang abad. Mga kabatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama,
para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano po ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Pinil ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon, at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ulitin po natin. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing kong tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan, tugon. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka, kahit gabi namamasid. Ako'y iyong sinisiyasat, na sumpungang mong matuwid. Tapat akong mangusap, ang layunin ay malinis, tugon. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama mo, yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y iligtas kami,
sa kamay ng malulupit. Tugon. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos yung pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Tugon. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel." Datapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa araw ng Martes, 14 na linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni Saint Benedict, San Benito. At sa atin pong narinig na kwento sa Ebanghelyo kung saan mayroon pong isang piping inaalihan ng demonyo. Ang paraan ng demonyo ay hindi ito pinagsasalita, yung tao. No? Kasi sabi nga po dito, pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. So yung pagsanib ng demonyo sa isang taong ito na binabanggit dito para hindi siya makapagsalita. Malinaw po ba? So, pinatikom ang bibig. Kasi baka mamaya ang iniisip lang natin, kapag inaalihan ng demonyo, ito yung mga bumabaluktot yung katawan, yung lumulutang, yung ano-anong nagwawala. Pero mayroon din palang isang paraan ng pag-anib o ng pagsanib ng demonyo sa isang tao na ito ay pinipigilan niyang magsalita. Hindi pinagsasalita. Kasi supposedly, pag yung pagsasalita natin, yung mga bibig natin, ay dapat sana, pag bumubuka yan, ay papuri sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos, puro pawang kabutihan ang dapat na lumalabas sa bibig. So, walang lumalabas sa bibig ng taong ito. Pero pinahihirapan niya yung tao na sa pamamagitan ng pagpapatikom ng kanyang bibig. Pero muli, no, sabi nga dito, pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita na ang pipi.
Pero imbis na matuwa ang ilang mga Pariseyo, tandaan niyo po, no? Sino ba ang mga Pariseyo? Ito yung mga may alam sa salita ng Diyos. Ito yung mga madalas na nasa templo, sa sinagoga, o sabihin na natin, madalas na nasa simbahan. Pero ito, yung bibig nila ay pawang paninira. Kasi ang sabi nila, siguro, kaya niya nagawa yan dahil si Jesus, dahil ang prinsipe ng demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Nakuha niyo po ba? Kasi ito yung magandang mas mapagnilayan din natin sa panahon ngayon. Minsan hinihingan tayo ng pagkakataon na magpahayag ng katotohanan. Pero natatakot tayo. Pinatatahimik tayo ng demonyo. O kaya naman, para siraan ang ibang tao, para siraan o sirain yung karakter ng isang tao, kung ano-ano ang palalabasin sa bibig ng isang tao. Kaya meron tayong tinatawag na character assassination. Meron nga mga scammer no, magsasalita ng tungkol sa isang tao ng mga bagay na parang maganda pero kasinungalingan. Nasaan tayo dyan? Saan tayo dito? Anong uri ng sanib mayroon tayo? Hindi natin nalalaman yan. Hindi tayo aware. Kasi nga, ang isipan natin, ang sanib, ganito nagwawala. Hindi. Pero may mga uri ng sanib na hindi ka nagsasalita. May uri din ng sanib na sobra naman magsalita. Minsan na nga lang magsalita, paninira pa ang gagawin, kasiraan pa ng iba. So, anong kailangan natin? Mapalaya. At sinong magpapalaya? Si Jesus. Nagbago na. No? Nagbabago ang approach ng demonyo para tayo sirain. At ang nakakalungkot pa, mismong taga-simbahan, hindi tayo nagiging aware na tayo pala ay ginagamit na ng demonyo. Minsan, hindi niya na kinakailangan pumasok sa atin. Hindi na kinakailangan sumanib sa atin. Bulong lang ng demonyo na dadala na tayo. Kasi hindi tayo nag-iisip, teka, tama ba ito? Ito ba yung naayon sa ginagawa ni Kristo? O mismong si Kristo ang sinisira din natin? Kasi kung ang mga taong simbahan nagsisiraan, sinong nasisira? Para bang sinong napupulaan? Si Jesus. Sino ba nagtuturo sa atin? Si Jesus. Ito ba yung natututunan natin kay Jesus? Tandaan niyo po, either hindi ka nagsasalita o sobra kang magsalita. Nakakasira yan. Nakakasira ng tao, nakakasira din ng isip mo. Mababaliw ka. Diba minsan yung baliw tahimik? Meron din naman baliw na sobrang ingay. So, mamaya pag uwi ninyo, humarap kayo sa salamin, ha? Tingnan ninyo kung may sanib na ba ako? Kailangan lang tayo laging maging gising. Pero kung alam mo na ikaw ay protektado ni Jesus, sumunod ka lang lagi, magtiwala lagi, hindi naman niya tayo pababayaan. Kahit anong paninira ng ibang tao, mananatili kang matatag. Basta manatili ka lang kay Jesus. Amen? Sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang magpatawad o mapagpatawad na paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani
at manalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista, at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Puso natin ang tagupaw sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa. Bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father.